So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So may gagawin ngayon tayong washing at dryer, no. Ang problema na to, umuugong lang to mga idol, no, at hindi umiikot yung motor. Pero pre-wheel naman umikot. Yan. Yan, no. Malambot naman siya iikot. Isang daliri lang yan. So ganun din sa dryer, no, umiikot naman. Yan, no. So umuugong lang to, umuugong lang rin yun. So ginawa ko tong video na to mga idol para sa mga beginners o nagsisimula pa lang. So ginawa ko to para sigurado tayo sa piyesang papalitan natin. Kasi pag umuugong, ang mindset natin ay capacitor agad. Pwede kasing sira motor, no? Pero siyempre i-check nyo yung motor, may resistance naman. So iisipin nyo good. So ituturo natin kung paano malaman kung good or hindi yung motor kahit may resistance. So ito, may resistance din. So yung capacitor hindi ko pa niya check kung sakto pa yung UF niya. Kaya kasi kumuha na agad ako ng camera nung nalaman kong may resistance yung motor, no. Pero sira. So paano ba natin nalaman na sira? So ayan yung ating aalamin. Check natin, blue ang common. Tapos red. Ewan ko kita, ayan, kita naman. Ayan, meron, 'di ba? Tingnan natin sa yellow. So meron din. Tignan natin yung red at yellow. Tignan natin, meron din yan. Yan, di ba? Meron mga idol. So, paano ba natin nalaman na sira tong motor na to mga idol? So, simple lang. Unahin natin yung blue at red. Kung mapapansin nyo, 2 ohms. Walang problema yan. Kahit 2 ohms, 5 ohms, 3 ohms. Yan. 2 ohms. Sa blue at yellow naman, na wire, 2 ohms din. So parehas lang mga idol, no. Pero pagdating sa yellow at red, so dapat 4 ohms yan kasi pag plus nyo yun, 2 plus 2 equals 4. Pero ang nangyari, sumagad siya sa 0. Ibig sabihin, sira tong motor na to. Or kapag kunyari, di ba, 4 ohms, umabot siya ng 10 ohms. At taka times 10 lang tayo mga idol, 2 ohms lang sinasabi ko imbes na 20 ohms, 2 ohms lang kasi taka times 10 tayo. Kunyari, di ba to ang nakuha natin sa blue at yellow, tapos sa blue at red naman 2 ohms din. Ipapag-plus nyo lang yon, 4 ohms. So dapat yun yung makukuha nating exact resistance sa sa yellow at red. Ipapag-plus nyo lang yon. Pag umabot siya ng 8, kunyari umabot ng 8, sira yan mga idol, no. So pwedeng mahina ang ikot or umuugong na lang rin. O kaya kapag sagad ang resistance sa 0, sira rin yan mga idol. Yan, no. Umuugong lang yan mga idol. So kuha tayo ng good na motor. So ito ang good na motor mga idol. So bago yan. Tingnan natin kung parehas sila ng reading. So dito natin ilagay para mas makita nyo yung tester. Yan. Unahin natin ulit yung blue at yellow. Kung mapapansin nyo, ito ay nasa kulang-kulang 3, 2.8. Tapos sa red naman, ganun din mga idol. Kulang-kulang 3, 2.8 din. So dapat pag pinag-plus nyo yan mga idol, lalabas dyan ay 5.6. Sobra siya ng 5. So dapat dito ang resistance sa 5. Lampas ng 5. Yan, yellow at red. So yan, lampas siya ng 5 mga idol. Bago siya mag 6. Nagkaroon na siya na, hanggang doon lang siya sa bago mag 6. So i-zoom natin. Ibig sabihin good yung motor na yan. Yan, bago mag 6. So good yung motor na bago. So ganun lang kasimple check kung good ang motor, no. May resistance tong tatlo na to, pero siyempre dahil may resistance, magpapalit ka ng capacitor dahil hindi ka marunong mag-check ng motor kung good o hindi. So paganahin muna natin yung sa washing mga idol. Check natin kung gagana ba. Ito, check na rin natin yung capacitor ng washing. Ito
Itim na yung wire. .9. So mababa na. Mababa na yung ano ng So mababa na yung capacitance ng ano, yung capacitor ng washing din, sira rin. So lagyan natin ng ibang capacitor. So sira na rin tong capacitor. So ano na lang mga idol, patunayan natin na sira talaga tong motor na to. So dahil sira yung capacitor at umuugong, so palitan natin ang capacitor muna. Tignan natin ang mangyayari. So ito. So check natin mga idol kung gagana yung washing kahit bago yung capacitor para mapatunayan na sira talaga siya. Saksak natin. Yan no, umuugong pa rin. Hindi umiikot. Isa pa. So medyo mabagal lang yung timer no. Naka normal kasi. Yun. Umuugong lang siya mga idol. So try natin yung bagong motor na ikabit dito. Tanggalin natin itong dating kakabit. So saksak natin. May ikot na siya. So confirm na sira yung motor no, kahit bago yung capacitor, umuugong pa rin siya. Ibig sabihin bukod sa capacitor, sira rin yung motor niya. So pinalitan ko na rin siya ng capacitor. So yung dryer, hindi ko na ipapakita yung pagre-repair, pero ganun din halos sa washing. So kasi mahaba na yung video natin. So sana may natutunan kayo paano mag-check ng motor kung good o hindi. So ang problema na to, capacitor tapos yung motor. So at least napakita ko sa inyo na sigurado tayo sa papalitan nating pyesa bago natin kasi kung papabilhin lang natin si Tomer, kung papabilhin lang kasi natin yung customer natin, so sayang yung bibilhin niyang capacitor kung sira rin pala yung kanyang motor. So yung video na to ay para sigurado lang tayo sa papalitan nating pyesa. So yan, at least na confirm natin na dalawa yung problema, capacitor at yung motor. So hihintayin ko na lang yung customer natin kung payag siya sa ating presyo bago ko to gawin. So ito na mga idol. So sa ganung paraan mga idol, may iwasan natin magdalawang isip na ipabili sa customer natin yung piyesang sira talaga. So at least 100% tayo sa papalitan natin piyesa. So hindi tayo hula-hula lang dito mga idol no, kasi yung iba pag umuugong palit agad capacitor no. So siyempre gagastos agad yung customer natin, papabilhin agad natin. So ayun pala, motor yung may problema. So nagkataon lang na sira rin talaga yung capacitor na to, kaya dalawa yung problema na to. Pero yung ibang motor lang talaga problema, yung capacitor ay ayos, good yung capacitor. So siyempre pag pinabili mo ng capacitor yun, motor pala ang problema. So hindi mo rin maayos no. Sa video na to ay sigurado tayo kung ano talaga yung problema ng ginagawa natin. So sana may natutunan kayo sa aking maiksing video mga idol.